Araw mga bossing. At talaga naman nawindang ang buong mundo dyan. At lahat ng mga Pilipino nag-abang sa sagot ng Malacanang. These wild accusations are completely without basis in fact. Walang basis in fact? Bakit? Pagka si Inday Sara ang inaakusahan, wala rin basihan. Tama, yung sinisisi nyo kay Inday Sara 125 Confidential Fund, merong ano yan hindi nga sinasabi ng COA na may nilabag siya. Meron lang notice of disallowance pero workable. At wino-workout na ng Office of the President with COA. And nag-issue ang COA ng unmodified opinion for what? For 3 straight years na. 3 taon na nag-i-issue. Pero accused pa rin kayo ng accuse. Ni wala kahit na isa ang nagsasabi na ako ay inutusan ni Inday Sara na gastusin ng pera na ito. Walang nag-traitor sa kanya, walang whistleblower, wala. Pinipilit niyong hanapan siya ng masama. 125 million. Ang sabi nga ni Inday Sara, kung magnanakaw ako, bakit 125 million? Bilyon-bilyon ang nakawan sa gobyerno. Alam ni Inday yun kasi naging Department of Education Secretary siya at sinumbong niya na nga kay Bongbong Marcos yung scam nitong dalawan to na nangungumisyon sila sa lahat ng mga proyekto ng gobyerno tapos ngayon nagsalita si Zaldico, wala daw basihan. Lahat naman ng nyo walang basihan Lahat walang basihan. Kahit nga yung ICI nyo walang basihan Yan ngang Senate inquiry wala rin basihan, puro hearsay din dyan sinumpa ang salaysay lang meron ba ni isa dyan nakapagpakita ng mga dokumento na totoo itong isinadawit nila dyan na talagang meron ba silang text message, video na nag-abot talaga sila ng pera? Sinabi lang nila nag-abot ako ng pera. Naniniwala nga kayo kagad, sinampahan nyo kagad ng kaso yung mga sasampahan nyo ng kaso itong mga senador na testimonial lang testimonial evidence lang dahil lang under oath sila. Naniniwala nga kasi sa sabi-sabi Pagka Inday Sara sabi-sabi naniniwala kayo, pero eto mismo si Zaldico tao nyo. Si Zaldico nagpatrabaho kay Inday Sara. Si Zaldico alyado ninyo. Si Zaldico kasapakat ninyo. Tapos nagsasalita ngayon, ayaw nyong paniwalaan natin? Hindi natin paniniwalaan? Ba't ganun? Double standards naman masyado yan, sir. Diretso. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget, President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken... No! Sir, Bongbong Marcos did not expose anything. Wala siyang in-expose. In the first place, he was the one saying na may flood control na overwhelm lang. He was the one saying na may flood control binangga ng barko. Siya yung nagsasabi niyan. It's just that sobrang galing talaga ng langit, hindi na maididinay ni Bongbong. Hindi na maitatago ni Bongbong yung mga pagnanakaw nila. Kaya sinimulan niya kunyari yung investigasyon para hindi siya masisi. Hindi ba ganito nga yan ginagawa yan sa Amerika sa insurance. Di ba ang ginagawa nila, nagpapanggap silang patay. O kaya ako yung asawa, papatayin ko yung asawa ko para makaklaim ako ng insurance. Tapos pag ginawa ko yun, ang gagawin ko, ako pa mismo tatawag sa pulis, sir. Natagpuan ko yung asawa ko, patay na. Hindi ba? So sasabihin mo ngayon, ba't nyo ako iimbestigahan? Ako na nga yung nawalan. Ako na nga yung asawa iniimbestigahan nyo ko. Ako na nga yung ako na nga yung biktima dito. Kami na nga yung biktima. Ako nga tumawag ng pulis. Sana nilibing ko na lang yan. Hindi. Kaya nga ako nagpatawag ng pulis dahil may krimen na nangyari dito sa amin. Until mag-imbestiga pa further yung otoridad at malaman nila na napakalaki pala ng insurance policy nitong babae. Magkakaroon ngayon sila ng agam-agam na, teka, may malaking insurance tong babae. Tapos malalaman nila itong asawa may kabit. Ay pucha, may probable cause sila na baka pinapatay niya yung asawa niya for insurance kasi may iba na siyang asawa. May mga ganun.
Di ba minsan ganyan, katulad niyan, yung mga sa crime scene, babalik yung criminal dyan para malaman niya kung suspect ba siya. Titingin-tingin yung criminal dyan, nandito ako. Para hindi siya pagbintangan, ganyan yung mga kriminal. Ito naman, Siyempre, yun nga lang yung magagawa ni Bongbong Marcos para mailihis niya yung sarili niya eh. Maglalaglag siya ng isang tao, tapos kunyari magpapasimuno siya ng investigasyon. 100 araw na nakalipas. Anong ginagawa ni Bong? May nakulong na ba? Wala. May nakasuhan na ba siya? Wala. Kasi plano talaga, kung hindi nagsalita ito si Zaldico, plano talaga nila yan, pahabain hanggang matapos yung termino nila, kung hindi sila makapag-martial law. Pagtapos yung termino nila, magsisilayasan yan. Ganyan ang gagawin ng mga yan. Kaya ito sinasabi mo na hearsay, lahat pa, kahit dyan sa Senado, hearsay din yung mga nandiyan dyan, pero pinaniniwalaan nyo, kapag ka ang tatamaan, Duterte alay, o kaya mga Duterte, paniniwalaan nyo yan. Diba? Yung mga hipokrito kayo, kaya kayo nabibisto dahil mga sinungaling kayo eh. Numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed. The stolen wealth, yung stolen wealth daw may babalik. Yung tatay nga niya eh, wala pang ibinabalik. Yung estate tax nga ng utang ni Bongbong, wala pa siyang isinusoli eh. Yung sinasabi mo may babalik diretso. Avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authority. Ako, yan na naman tayo. Proper judicial authority. Again, yung notaryo is pinapublic mo yung affidavit mo. Hindi pa ba public to? Napanood ng buong Pilipinas yung kanyang confession. Wala nang notaryo. Sa amin, sa mata, sa pandinig ng mga Pilipino, wala nang notaryo, sir. Basta meron siyang mga pinangalanan, it's up doon sa mga pinangalanan niya, it's up to them kung i-deny nila o hindi. Sampahan nila ng kaso si Zaldico kung gusto nila. Pauuwiin. Pero okay ako doon. Dapat talaga umuwi to si Zaldico para talagang maipaglaban niya yung sarili niya at mapatunayan niya na wala siyang kasalanan. Baka ikaw din, bahala ka, matulad ka kay Duterte. Thank you. Yun lang, ang denial nila, hearsay. Walang katotohanan yan. Yun lang ang pinakamalakas na na rebuttal nila. Siya nga nagpasimuno ng investigasyon. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Hindi kailangan, imbestigahan siya. Tapos, saka natin sabihin na wala siyang kasalanan kapag sinabi na ng korte na wala siyang kasalanan. Pero sa ngayon, suspect siya. Sa ngayon, itinuturo siya. So ngayon, person of interest siya. Sa ngayon, pwedeng guilty siya or not guilty siya. Ayun, nililigtas nyo kaagad eh. Secretary. Ito pa isa, yung babae. Isa rin to. Sabi ko sa inyo medyo yung mga ganyan itsura. Magandang hapon po sa ating lahat. Ay puta, nakakangiti ka pa. Tanginang tigas ng mukha mo. Kung totoo itong sinasabi ni Zaldico, putya, nakakangiti ka pa, ma'am. Ibang klase ang tatag ng kalooban mo, ha? Sige, diretso. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. Klaro ha? Ang NEP, NEP, National Expenditure Program, that is the President's Budget. Okay? Malinaw. Sige, babalikan natin yan mamaya. The BICAM is purely under the power of the legislature. The BICAM is purely power of legislature. Meaning, ang presidente, hands off dyan. Meron akong NEP, akin yan. Yung BICAM, sa inyo yan. Sige, diretso. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program.
Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat. Yun lang. So, in-explain niya kung ano yung proseso. Tanga. Ang ine-expose nga dito kung papaano nyo in-exploit yung proseso. Hindi rin tama na may pagnanakaw at may ninakaw kayo. Kayo na mismo ang nagsabi may pagnanakaw. Diba? May pagnanakaw. Kaya nga kayo nagpapaimbestiga kasi may pagnanakaw eh. O ngayon, saan nilagay yung pagnanakaw? Ang sabi nila, dapat daw nasa NEP. O, kasi yun nga, kung magnanakaw ang presidente, o kung kailangan ng presidente ng pera na yan, ilalagay niya yan sa NEP. Diyos ko naman. So parang sinasabi ninyo, pag inilagay ko yung pera sa NEP, pwede ko nang kunin yun, akin yun, ibubulsa ko na yun, legal na yun. O ngayon, sasabihin nyo, hindi, pag nilagay sa NEP, pwedeng dun siya mag-ghost project sa NEP. O mamaya, ipapakita natin bakit mas gusto nilang ilagay sa BICAM. Sinabi na rin niya na ang BICAM hindi sa presidente. O, ako ba, magnanakaw ako, ilalagay ko mismo sa sarili kong pitaka yung nanakawin ko? Siyempre hindi. Bakit? Siyempre may asawa ko. O siyempre meron akong biyenan. Chechikin nila yan. Yung inilagay kong pera dyan, pag nawala yan dyan, sandamukal na katanungan, sandamukal na audit ang gagawin ko dyan. Whereas, kapag nilagay ko yan, inutos ko yan sa kanila, ilagay nyo yan dyan sa, sa BICAM, i-insert nyo sa BICAM, wala akong kasalanan. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya nga sinasabi nyo na walang kasalanan si Bongbong kasi nga, hindi ito in-insert sa NEP, in-insert ito sa BICAM. Plausible deniability yan. Kasi nga hindi nakalagay sa budget mo, nakalagay sa iba. So ngayon, meron kang alibay. Yan yung alibay nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.